So yun, Mio Sporty, 6 na buwan na natenga at tuluyan nang nawala ng pag-asa. At muli natin binigyan ng pag-asa. Pakistart mo nga. Tayo from Orani, Bataan. Ayan o. Patayin mo ulit, patayin mo. One click, o isa pa. Nagkaroon ng pag-asa. Ayan o. Ano ba sasabi mo? Okay po. Ayos na ayos. O ayan o. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na Mio Sporty. Ang issue ng motor ni boss nung una umaandar hanggang sa umaandar yung makina, patuloy na umiikot yung kanyang starter motor. Ang ginawa ni boss, sinanggal na lang yung positive terminal ng battery. Tapos napansin niya may umusok. At nung papaandarin na nila, nawalan daw ng kuryente, nalobat na rin yung kanyang battery. So nawalan daw ng kuryente dito. Tapos binaklas sila yung CDI, di na binalik. Binatak na lang sa ating shop. Nagpalit na rin ng starter relay. Kalimitan, pag yung kahit nakapatay yung makina, umandar yung ating starter motor, ang naging issue niyan dito sa ating relay. So nagre-rekta siya. Ngayon, nagpalit sila. Nalobat yung battery dahil nga umiikot yung starter motor. Ang naging issue niya, nawalan ng kuryente dito. Ngayon wala siyang kick starter. Wala na rin. Wala na rin siyang push button. So hindi natin matetesting kung totoo nga bang wala dun sa kanyang high tension wire. So ang gawin na lang natin, gamit yung ating test light. Ilagay natin dito sa negative. Check natin kung may natitira pang laman yung kanyang battery. Sa pagkakataon niya mga padreng, meron pang supply yung kanyang battery. Check natin yung kanyang susian. So yan, mukhang okay naman. At dito sa parting puwitan, dito natin makikita yung ating socket ng CDI. Dito sa socket ng Mio Sporty, dito ayan, yung black na may red, pulser yan. Yung blue na may white, pulser din yan, positive, negative. Yung orange, ignition coil. Yung brown, yan yung ating accessories wire. Etong Mio Sporty ay battery operated. Dapat yung kulay brown na yan, napapasukan niya ng positive supply kapag naka-on yung ating susian. Ang gawin lang natin, itest natin yung kanyang ignition coil. Lipat lang tayo dito sa positive. Suotan lang natin ng kapirasong wire. Pwede tayo maglaplap o suotan ng kapirasong wire. Ako, ito yung isusuot natin. So isuot natin dito sa kulay orange. I-check natin kung walang putol. Suotan lang natin yung kanyang yung orange wire. Yung orange wire na yan, yan yung ating ignition coil. Ayan o, sinuutan na natin. Nakapositive yung ating clip. Lahat ng iilaw magsisilbing negative. Ayan o, umilaw. Negative. Try natin dito sa body. Umilaw, negative. So yung ating ignition coil ay negative. Sundutin natin yan. Dapat yan iilaw. Ayan o. Sa pagkakataong yan, buo yung connection ng ating ignition coil. Bakit nga ba hindi daw naglalabas ng kuryente? Ang isunod naman natin dyan, ilipat natin yung clip sa negative at sundutin naman natin yung kulay brown. Pagdating sa mga Yamaha, yung brown na yan o light brown, yan ang nagsisilbing accessories wire na kapag sinusian mo, dapat mapapasukan niya ng 12 volt supply. So suotan lang natin dito. Ayan. Tapos sundutin natin, naka-negative yung ating clip dahil ang hinahanap natin ay positive. Tapos i-on natin yung susi. Okay, naka-on. Sunod dito. O, sundutin natin to, dapat yan iilaw. Sundutin natin. Pansinin nyo mga padreng, hindi siya umiilaw. So ibig sabihin hindi napapasukan yung CDI ng 12 volt supply. Bakit nga ba hindi umiilaw yan? Possible na putol yung wire
possible na sira yung susian. So, yan ang hahanapin natin kung bakit hindi umiilaw. So, ang gagawin lang natin dyan, hahanap tayo ng light brown. Pwede rito sa ating flasher relay. Pwede tayo mag-tap doon. Hanap muna tayo ng accessories wire. Pwede rin tayo dito, i-trace natin, babaklasin natin yung kanyang flarings, hanapin natin yung light brown. Possible na minsan sira din yung kanyang susian. So ayun mga possible na pwedeng maging sira niyan. So ako, ang gagawin ko, hanapin ko muna yung kanyang flasher relay. Kaso ang flasher relay niya nandyan sa may flarings na yan. So hahanap muna ako ng pinakamalapit na pwesto. So ang gawin na lang natin mga padreng, baklasin na natin yung kanyang flaring sa harap. Check na natin yung kanyang galing dito sa ating positive, dumaan ng fuse. Ito. Ano, positive, dumaan ng fuse. Ay, napansin ko mga padreng, may mali. Bakit ko nasabing may mali dito sa kanyang wiring connection? Pansinin nyo to, yung kanyang red wire. Etong red wire, galing yan dito sa ating regulator. Maglalabas yan ng supply, 12 volt supply, papunta dito sa ating battery. Tapos magsasanga yan, papasok doon sa ating ignition key. Napansin ko rito, wala siyang fuse box. Tinanggal yung fuse box. Hindi ko lang po alam. Wala oh. So napakadelikado pag walang fuse box. Pag nag-short po yan, sunog yung buong wiring. So ayusin natin yan. Dapat yan may fuse box yan. So ito yung mga pagkakamali dyan. Ayan o. Dapat may fuse to. Papunta dito sa battery. So ang gawin ko, tanggalin ko na muna yung kanyang flarings. So yung mga padreng, dito located yung ating flasher relay. At dito sa kanyang flasher relay, ito yung kanyang wiring connection. Yung solid brown, yan yung accessories. Yung brown na may white. Ito yung para mag-blink yung ating flasher. At i-on na muna natin yung ating susian. So yan, naka-on. Naka-negative yung ating clip. Ayan sa this. Check na muna natin kung good yung pagka-clip. Dapat iilaw to. So yan, good naman yung ating negative. Dito, hanapin lang natin yung solid na brown. Ayan o. Ito nasa dulo. Sundutin natin to. Dapat iilaw. Sundutin natin. Yun o. Mga padreng umilaw o. Pakipatay mo yung yung susian. Dapat mamamatay po yan. Okay, good. Susian mo ulit. Okay, good. At sa pagkakataon yung mga padreng, good yung ating susian. Pero bakit kaya walang supply dito sa kanyang socket ng CDI? So possible nga na naputol. So ulitin natin. Itong ating brown na wire, ito. Focus muna natin. Ayan. So sundutin natin ulit. Lagay natin yung clip sa negative ng battery. Sa flasher yung brown umiilaw. Dito. Okay. Sundutin natin yung brown wire. Ayan wala talaga wala siya wala siya mga padreng ayan diba? So ganito yung gagawin natin. At dito sa kanyang CDI socket, ang gawin lang natin, possible na may putol to o corrosion. Ang gawin natin, napansin ko rito, nakabalot na ng tape. So iladlad lang natin minsan dito. Tanggalin na muna natin to. Ayan. Baka dito may putol. So yun, natanggalan natin yung kanyang tape. May nakabalot pa rin dito sa kanyang brown. Ubarin natin. Ayan. Pansinan natin tong wire nakatalop na rin. Ayan nakatalop na siya. So minsan dito sa kanyang terminal, minsan yan nagkakaroon ng corrosion. Ngayon dahil nakatalop dito, diyan natin sundutin. Same procedure, naka-negative yung ating clip. Sundutin natin ulit. Wala pa rin. Pakita ko sa inyo.
Wala pa rin, oh. So, paano ba natin malalagyan ng supply yan, mga padreng? So, basic na basic lang yan. Pwede tayong magpagapang ng wire mula dun sa kanyang placer. Papagapangin natin dito sa kanyang brown. Or, pwede rin natin hanapin dito yung kanyang putol. So, kung bubuksan natin to, medyo mahabang proseso. Ayan, napakaraming tape. So, dalawang option. Pwedeng magpagapang papunta rito or tanggalin dito. O ngayon, subukan ko muna. Hanapin yung putol. So, ang gagawin natin, magpapagapang na lang tayo ng wire papunta doon sa kanyang flasher relay. Doon sa kanyang flasher relay. Pero bago tayo magpagapang, siguraduhin muna natin na may supply yung brown wire. So, same procedure, negative. Sundutin natin dito sa kanyang flasher relay. Ito yung kulay brown. Hawakan mo nga. Hawakan mo. Ito, hawakan mo. Ayan. Sundutin natin. Ayaw umilaw, So, ibig sabihin, may iba pang problema, mga padreng. So, ang gawin natin, dito sa kanyang susian, targetin na natin yung main supply. Ito, dito sa kanyang wire, papuntang susian, tanggalin natin to, yung socket. Ayan, tanggalin natin. Napansin ko, may corrosion na yan, may corrosion, corroded na yung mismong terminal, ayan, nagbeberde. So, ang gawin lang natin, teka, pwesto na muna natin yung camera. Ayan. Ayan, napakarumi ng terminal, hindi nakikita. Ayan, napakarumi ng terminal. So, ang gawin ko, buksan ko muna yung pinaka-tape. So, yun mga padreng, ayan, na-expose na natin yung kanyang wire. Ayan, na-expose na natin. Itong kabila yung nasa kanan na to, kulay red, yung isa brown. So, sundutin natin itong clip natin, nasa negative. Lahat ng iilaw ay positive. Kahit naka-off yung susi, dapat yan iilaw dahil galing ito sa ating positive ng battery. Sundutin natin. Yun, wala. Walang ilaw. Pakita ko sa inyo. Wala. So, possible na nangyari dito, from positive terminal ng battery, papunta rito, naputol yung kanyang wiring connection. So, yan yung ating susolusyonan. Balik tayo dito sa kanyang terminal dahil yung susian dyan galing sa ating positive ng battery. Yung kulay red na yan, papasok dito. Ito, galing regulator. So, napansin ko rito, ayan, naputol, sinasabi ni boss, parang may nasunog. So, ayan, itap ko muna to. Ayan, pansinin nyo. Wala nang wire, wala nang wire. So, itap ko muna. Tapos, checkin natin kung magkakasupply na dun sa susian. So, yung mga padreng, nagpagapang na ako yung may pinaka buto-buto. Ayan, yung merong salpakan. So, ayan. I-check na muna natin dito. Galing sa positive terminal ng battery. Dapat iilaw. Ayan, umilaw. Kanina napansin ko nga nasunog dito sa part na to. Dahil nga wala siyang fuse box, Yan ang maling-mali. Kundi sunog yung wiring, sunog yung motor. So, ibalik lang natin dito. Isaksak natin. Ayan. Pagkasaksak, balik tayo dito sa kanyang susian, sa red wire. So, pesto muna tayo. Dapat yung red wire na yan, galing positive terminal, dapat po yan ay iilaw. Kanina, sa unang check, walang ilaw. So, sundutin natin. Ayan, may ilaw na, Teka, pakita natin. Yan, kahit naka-off yung susi, may ilaw yan dahil rekta po yan sa battery. Sa pagkakataong yan, nasolusyonan natin yung kanyang wiring connection dito sa papunta sa susian at ibalik na natin yung kanyang socket. At i-check natin yung brown wire dito sa placer relay tsaka doon sa brown wire dito sa kanyang CDI connection. So, ibalik natin to. Ayan. So, ayan. Gawin natin dito sa kanyang susian.
i-on natin. Ayan, naka-on. So, sundutin natin yung kanyang placer relay. Yung kulay solid na brown. So, ito. Ayan, o. Ito yung brown natin. Ayan, o. Tingnan nyo, umilaw, o. Ayan, o. Pakipatay mo. Kanina to meron, tapos yung pangalawa, nawala. O, on uli. Okay, patay. Okay, good. So, punta tayo doon kung na-supply na yung kanyang CDI. In case na wala pa rin supply, magpapagapang na tayo dyan. O, balik tayo dito. Dito yung solid na brown. So, check natin kung iilaw siya. Ayan na. On natin. Ayan o. Convincing. May supply na po yung ating CDI connection. May supply na rin yung ating ignition coil. Sa pagkakataong yan, solusyonan natin yung problema ng motor ni boss. Ang problema na lang natin, walang kick start, electric start. Gagamit tayo ng bagong battery dahil nalobat na daw para malaman natin kung naglalabas na ng kuryente. So bali ang naging issue nito, walang kuryente, nagka-problema ang connection galing dito sa ating battery papuntang susian. So naputol, nasunog, kaya nawala lahat. So ayusin ko muna yung wiring, check natin dito kung maglalabas na ng kuryente. So ayan, i-try na natin yung kanyang kuryente, mga padre. So nakompleto na natin yung kanyang CDI wiring connection. So start natin. Lakas ha. Okay na. So yun, Mio Sporty, 6 na buwan na natenga at tuluyan nang nawala ng pag-asa. At muli natin binigyan ng pag-asa. Pakistart mo nga. Tayo from Orani, Bataan. Ayan o. Patayin mo lang, patayin mo. One click, isa pa. Nagkaroon ng pag-asa. Ayan o. Ano ba sasabi mo? Okay po. Ayos na ayos. Ayan o. With quality sticker. Shoutout mo yung tatay mo. Shoutout po yung tatay mo. Okay, paring press, Andy Carion. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.